Okay, pakinggan na natin si Sir Erwin Tulfo. Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Sino yun? Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. Talay. Pam. Napakaswerte mo, Ining. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po. Mahal pala yung mga salamin ni Maharlika. Kala ko mura lang eh. Pero pag-usapan muna natin si Maharlika bago tayo tumuloy dito sa heartfelt na pag-amin ni Sir Erwin Tulfo na siya ay isang TNT. Ang nagpakalat kasi ng mga documents na yon, kailangan ko lang i-highlight na these documents are unverified. Okay? Unverified siya, meaning to say hindi siya linabas ng US Embassy. Walang nagpatunay doon na taga US Embassy or any official ng United States sa gobyerno ng sa gobyerno nila na itong dokumentong pinapakita ni Maharlika ay legit. Walang ganon. Meron lang isabi-sabi. Kasi yan ang problema sa mga DDS eh. Pag nagsabi-sabi na sila, yung mga fans nila naniniwala. So what is the truth therefore if ang mga DDS ang paniniwalaan natin lagi? Halimbawa, yung nangyari nitong July 2024. Anong nangyari doon? Nagpalabas sila nung SONA ni Pangulong Marcos ng isang video kung saan merong ginagawang hindi kaaya-aya yung tao doon. Obviously, mukha naman talagang deepfake yon. Yung tumingala pa yung tao na yon. Kung sino man yung tao na yon. I don't believe that is the president of this country. Ngayon, si Sir Erwin naman yung tinatarget ng mga DDS. Bakit? Existential threat kasi. Ang mga Tulfo sa dynasty ng mga Duterte. Mamaya, i-explain natin lahat yan. Tuloy natin. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangan magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonik, mga ahas na puti. Why don't you come home? Kasi nga, yung mga yon kasi, again, tandaan natin yung rules sa cyber libel. Kung hindi naman public function yung iyong kinikriticize at sinasabi mo, nagdodroga yung ating presidente, that's a very libelous statement. Ito naman, of course, meron naman talagang sinasabi natin na issue si Sir Erwin Tulfo pagdating sa kanyang citizenship. Matagal nang kino-question sa kanya yon, public knowledge na yan. Pero hindi natin alam yung details nun. Of course, pag may linabas tayong dokumento, miski hindi natin alam yung details nun, kailangan pa rin nating i-verify yun. Tama, of course. Tama yun. Pero anong ginagawa ni Maharlika? Pinupush niya na yun as something na totoo. What is we know as true dito? Naging TNT si Sir Erwin Tulfo sa Amerika. Bakit niya ginawa yan? Para sa pamilya niya. Ngayon, na-prosecute ba siya sa Amerika? That's another issue on its own. Paano nalaman na siya ay TNT sa Amerika? That's another issue on its own. Pero kailangan natin maglabas ng something na verifiable ng mga otoridad ng Amerika. Wala pa naman eh. Meron lang nag-verify si Maharlika. At saka may antipara niyan. Ay nako, ang layo ng Tagalog na yan. Tuloy natin. Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, uulanin siya ng libel dito. Hindi pwede talaga. Umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa AFAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Okay, teka lang sa Erwin ha. Balik tayo kay Maharlika. Kasi etong si Maharlika na to, miski si First Lady Lisa Marcos, pinagbibintangan niya, nagugurgurin daw siya. Ano ba naman yan? Or may date rate daw si First Lady sa kanya. Ano ba naman yon, di ba? So, talagang wild na talaga yung mga paratang ni Maharlika dito sa mga, number one is sa mga Marcoses kasi sila yung admin and hindi nga na maging maganda yung takbo ng relasyon ng mga Marcoses at saka mga Duterte. And ngayon naman, itong mga Tulfo kasi, they are an existential threat. Actually, not only to the Marcoses, even to the Dutertes, even the Marcoses. Kaya nga lang talaga, the Marcoses understand na pagdating talaga sa Philippine politics, popularity is key. Di ba? Hindi naman to, alam mo, kung hindi popularity ang
ang key rito at good governance ang talagang namamayagpag dito. Nanalo sana si Lenny kaso hindi eh. Sad. Ay, tuloy na natin. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan Hindi sa niya. Pilipinas Oo. pag gumawa ng Kasi Ulitin comment yan. siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo na pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, speaking. Hindi yun pwede. Or yung isa yung or corneg, gusto niyo ho tumakbo kay senador or congressman. Actually, pwede naman sila as long as qualified sila, di ba? Kayo mag-speaker. Kaso yung mga ganitong tao kasi, marami na silang naapakan dito sa Pilipinas. And malabo talaga na makauwi ang mga yan. And kita mo si Jason sa, ito naman si Jay, tukol Yung kay isa Jason naman Sa. ho dyan na Ito. dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung Stop gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Oh. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang Ebidensya. opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi Ang problema kasi doon sa pinresenta nila talaga Yung ngayon kay Sir tira- Erwin, ay yung dokumento is not verified. Okay. So ako, mas papaniwalaan ko yung nagsabi na naging TNT siya. At least yun, alam mo na talagang nangyari sa kanya. Kasi storya ng buhay niya yun eh. Nung kinukwento niya, di ba? Wala eh. Ang problema kasi, dito sa atin, mas maganda yung intriga. Sabi nga ni Sir Erwin, mas mataas yung intriga, mas mataas yung monetization. Or parang ganun yung sinabi niya. Pero yun yung point dun eh. Pagka, lalong-lalo na ngayon yung meta rito sa YouTube. Pagka galit ka sa Tulfo, parang mas okay sa views. Pagka medyo supporter ka ng Tulfo, ayaw nila. Sa tingin ko kasi, yung DDS fanbase, masyadong malakas pagdating sa internet. And of course, yung mga nanonood naman kasi ng mga action sa radyo, hindi rin sila masyadong into the politics ng mga Tulfo eh. Pero pagdating ng botohan at kailangan nilang lumabas at bumoto, matatandaan nila yung Tulfo. So regardless of what's happening sa social media, they will still vote the Tulfos. The best case dito is yung survey. Yung survey is saying, mga kamatis, mga kaibigan, is that whatever you say sa mga Tulfo, it doesn't really affect them. Like for example, si Raffy Tulfo. Raffy Tulfo has been the perennial second placer kay Sara Duterte for the longest time. And if you check, sabi nung ibang survey, na nagna-number 1 daw si Raffy Tulfo in, for example, sa Greater Manila area. Kasi people wants an alternative sa current system of government ngayon. An alternative to the Marcoses, an alternative to the Dutertes. And the Tulfo brand of social justice seems to be the perfect candidate for this. If you ask me, I would like Risa Hontiveros to win the presidency. But I am just one person in a myriad of Filipinos voting in 2028. Do I support the Tulfo? Hell yeah, of course. Ano ko yan, idol ko yung si Idol Erwin at Idol Rapi. Talagang with my own eyes nakita ko yung kanilang nagawa dito sa Pilipinas. Would I want them to be president? If ang choice na lang between Sara Duterte and Raffy Tulfo, I would gladly pick Raffy Tulfo over Sara Duterte, even if tumatakbo alongside doon si Risa Hontiveros. You know why? Because kailangan meron kasing popularity aspect dito sa Pilipinas, okay? You cannot deny that. People vote not because of kung ano yung achievement nila, but because of popularity. And hindi mo rin matatawaran na walang nagawa ang mga Tulfo. Actually, marami silang nagawa eh. Yung social justice nila in the Tulfo brand is something na sa tingin ko ay magdadala sila doon sa kaitaas-taasang rurok ng tagumpay sa politika. Whether you like it or not, the numbers are not lying about this. This man is number 1 in the Senate floor. Okay, sa congressional race, sa Senate race, siya yung number 1. You know why?
because he is a Tulfo. And people know what kind of brand he brings to the table. Regardless kung sabihin mong rookie senator siya, doesn't matter really. Because you know what brand of social justice the Tulfo brand brings. Pagdating ng and that is the existential threat ng mga DDS ngayon. Kasi merong mga maaangas na tao din. Kagaya nila, yung macho politics na yan, na etong mga Tulfo, palaban din and maangas din. Kaso ang iba sa kanila, they don't kill people. That's the big difference. They don't kill. And si Raffy Tulfo, although maraming critics si Raffy Tulfo, wala siyang confidential funds. Truth. Wala siyang corruption issue. Truth. Wala siyang pinatay. Meron siguro mga issues sa asawa. Who cares about that? Yung previous presidente natin after kay Marcos, nangahalik pa. So I'll leave it to you. Yung last words kasi ni Sir Erwin dito, he leaves it to the Filipino voters. I'll leave it to you. Ako, would I support Sir Erwin? Of course, hell yeah! Pero, because I know the guy is a good guy. Pero, opinion ko yun. It's not facts. It's my opinion. But, it's up to you. Come May 2025. See you at the polls. Yun lang naman yung sa akin for today. Gaya mga lods.